Impong ka na akong i-share kay kayo is, po typical ketang kekatamong isipan to when it comes to the gospel about sasabihan na po to be born again. Yan po. Liwari po to be born again. Baluta naman po is not coming, it's not entering again to the womb of our parents, our mother, pero nga manwa na pong Jesus kaniwi. To be born again in the truth about God. Tapo napin po sasabihan nitang retang katutuan ng banwa. Yung sasabihan na po niya. Pakanano ko maniwala king katutuanan ng yato nung eyo balo ret ang katutuanan ng banwa, which is to be born in the grace of God. Manyan po po. To be born following the image of God. Ito po yung burina kasi rin pong kaya sabi ng Jesus at niya pong underlying perception kimbye. Uling, ito nga pong Sadduceo i Nicodemo. Ito po yung buri kong dinantampansin. Napin po, it may not sound, nano'y sasabihan na nga mo nga na, it does sound a typical reflection on the gospel, but a typical reflection, kem pong kabilan anting metong nga tao, na pong buri kong sabihan. Then, nasan yun na po itam sabihan da kay KJ ko? Killjoy. Halimbawa, ating pong singilan, potang kaya na sabihin, iyan na akong pera, ika naman, birthday na ng boss tamo, mangkano mo, ka mga pamilya para keng cake. Nga na po, ala akong talagang pera, KJ kan talaga. Kabiyasang makyabi. Wari niya po, ating lakad. Nang kaya na sabihin mo, muli na ako. Hindi naman yung tao wala ng gewa, nung mumuli. O tenay marugo makipagbanding. Naman yung asawa ko. O tenay paborin ng asawa mo. Malagad mo naman ini. Yali nga potalaya sana ako. Tatakot siya pala. Tapos mo pa ng tipo, when we are against the call of the group, may ito nga yung sabihin na kaya KJ na ka man? Wari niya po, that's a typical maging reaction tamo po. Kasi burita mo, nung nanggawa na ning metong, nanggawan da rin nga dua, tu kilare nga pulo. Isun kilare nga pulo, eto nga yung sabihan na nita, okay, tamong. Mari, biyasa tamong makyabe. Istong kinalilwala rin apulo, harapin sasabi, o rin adwa, karetang apulo, na nung ging reaksyon tamo, elabiyasang makyabe, o makanyan law gali, nano mo ito, tagadagad kakawani rin sarili daw. Yan po ning kineng kaya maging reaksyon tamo yung ano po. Aus tamo karela, killjoy. Den taong manyiran tula. Na ning kayang arapin sasabi po, tanggagawan mo na itang bagyang makanita, yung maging reaksyon, yun tutuki, balo yun erugo yung tao. Agad-agad, dililedan Uling kasi, balo daning sa pakibat na. Kung pwede. Panina kang pwede nga harapin po. Kapalang ka kaya maging pwede. Tapos siguro yung mas ating kutang mo naman when we encounter situations like this. Gagamitan kayo po ini, it is because of Nicodemus, who is a Pharisee, who is a Sadducee. Sabi na po ng gospel na po, mintaya po bengi. Bakit bengi? Kasi, naburing mayakit siya, dengaliwang, kaya benang Sadduceo. Wari po. Uling, baluta mo, jumping, lundag tamo po keng eksena kimbiyan ng Sadduceo, Nicodemo. Nicodemo niya pong persecute da ni Jesus. Metong niya po karatamig salita. Nang sinabi na Nicodemo, taya dapat husgahan yung tawang gatetaya akasabi. Nang pakibat da po kang Nicodemo, ikaman, manwala na kakaya? Alagad na naka? Ipatahimik ka po. Bakit? Peer pressure. What the group says, you must follow. Because you belong to the group. Isung kinalilwa ka, ma-persecute ka. Napin po po ang lawenta mo, it is understandable nung makaniniyang mamangutang Nicodemo, tungking gino, pwede waring makanyan. Napin po reaksyon ng Jesus, manong kulang ka pa mo, mabalo yan. It is not really kakamwa ni Nicodemo. Pero Jesus know, kayang Nicodemo was willing to learn. But the problem is, pressure dia. Mapipressure ya keng community. Mapipressure because may di na itapong understanding da rin pareseo ag kang Jesus, kalaban niya. Na anything Jesus at tuturo na, kalaban niya. He goes against, detang egan na ganang meging bieda tungkol king kasalpantayan. Anya,
lang makapagsalita in favor of Jesus. Uling, dulto kang kalaban. Napin po, we feel na yung kaya mapipressure tamo, yung wari na po. Tama ka pagsalita, uling tatakot tamo po ito, nanong sabyan da rin kaya beta mo, lalo na ka rin kapag obra. Even in our case, as a priest, po tapong ating discussion, tinalakad ka, kinontra ka, nang kahit na anong mag-reaction da, o yan na yung kontrabida. Pero po tang lawenta mo po, ating sense, yung sasabihan na. Na po ating sense, sabi natin po, Archbishop ngayon, uling makaseminar kami po, ala po ka nung sakin na in baterya na puro yung positive, lumakad. Kailangan atin yung negative. Isung piyabe may positive at negative, mandari yung sakin. Napumbuli na sabihan, isung piyabe may imbida ang point kontrabida, masanting yung kwento. Wala mo sabihan na po, teka tamo, o na yung masakit, tala po buri rin kontrabida, buri tamo, bida tamongan. Napin neng kay lilisya tala rin kontrabida, lilisya tala rin ang negative, nga napin po. Pero it is good to look, nga napin po, karin hindi negative sa rin. To become aware, po tayo itang kakatalakaran tamo, tuki-tukita nang yata naintindihan. Napin po neng kay mabubusit tamo, karin politikong kontrabida, wari na po. Napin po nasasabihan tamo, masanting ating kokontrang makanyan. Kasi bante na lang mo tuki-tuki kitang nang sinabi ng metong tuki lang nga ganang manwala lang makanita nangan. Masanting ating kumontra banta babaloda. In our gospel for today, ini po itang bala mo, Nicodemo was so willing to understand na kumontraya kitang perception da as a Pharisee, as a Sadducee. Napin po sabihan na, keng kwento ng biyaning ginuta mo, there were only a few Pharisees and Sadducees who really stood beside Jesus, followed what Jesus was saying. Wari po, pinanlamo din Nicodemo, Jose ng Arimatea, inyawad ng katawa ng Jesus, which is very unlikely for a Sadducee. Na nyawaran me, di na sabihan, you want to perform the last rite, kening dead person na ini. At itang the last rite for a dead person, buli na sabihin, itang taong ito, nasundepat na mo itang last rite, kaya mayapya, is treated as a criminal, is treated as an enemy of the faith, a blasphemer. Once you touch the blasphemer, you become a blasphemer. Pero Joseph of Arimathea, yan pong ginawang paralan to clean the body of Jesus. Pinanlamon din, St. Paul was persecuting all Christians in the belief that he is following what has been taught to them until Jesus said, "Why are you persecuting me?" Wari po. So po tang akit tamo kayong sarili tamo, sometimes, putang KJ tamo, we are going against what the flow of one night time. No, po, to stand for what we think is proper and right. Andiyan pang sabihan ng kontrabida ka. Alin naman tang kontrabida kay na sense na buri mo ikapapalto mo keng sarili mo that you are right. Aliwa po ito. To stand for what the Lord is always fighting for. Napin po sa sabihan na ng first reading. Ken first reading na po kasanting maging paganakaya of the common good. Sharing. Hanapin po sasabi. Anyapin pelalong ining metong nga tao, Joseph o nga sandang Barnabas, pisalining kapitna at binyena keng community. Bakit po? Iting akakit ng way na nung ka rin, he could share what he has for the community, for the believers. Ano po kasanting paganakakya katamo ita? Nanuman yung isipan tamo, buri na ng Diyos ang makakayap. Andiyan pang it goes again, dakitan pong kakatalakaran da rin dakal. Nanapin po sasabihan tamo, naman para lulto tang kontrabida. Pwede tano man sopan bantayin tinjanda. The same what Jesus said, kang Nicodemo po keng gospel tamo, metong kang talaturo, dapat balo mo iti. Pakibaluan mo no, nanong talagang burina ng Diyos, potang karas karyaning tuturo na kay kayo. At masanting niya pong paganaka, when we experience peer pressure, hanapin po, na ano yung klaseng peer pressure yung bibira kaya ka, makapahamak ya ba? At potang feeling mo kayong sarili mo, it goes against the love of God. The sharing that the first reading is saying to us, hanapin po, nang kahit lulto ka mang kontrabida,
balo na naman yung Ginoo, bida ka. Kasi, emo peboren, mamiral ing marok, ginawa kang paralan, banta ing mayap, ing maging totoo.